Para sa akin po, itong laban na 'to sa round 7 between Grandmaster Hikaru Nakamura at Grandmaster Nepomniachtchi ng candidates, so far, ang best game. Bakit ko po nasabi? Makikita nyo kung gaano sila kadesperadong manalo. Ano ba nangyari? Eto po, puti po si Hikaru Nakamura. Nag-e4 po yan. Sinagot po yan ng e5. Knight f3, Knight f6, alam niyo naman si Nepo, Petrov po talaga ang tirada niyan. At pagkatira po ng Knight takes e5, d6, bumalik, Knight takes e4, d4, d5, standard po yan ng Petrov, na kung saan Bishop d3, Bishop d6, nagkakasling din, and then c4. After c4, c6. Nalaro po ito ni Nepo nung nakaraan. Kay Pragnananda, na kung saan nasupreso si Nepo, may Nobel team pinawalan si Prag. Pero itong si Nepo hindi nadala, tinuloy niya. Eto nga lang pong si Hikaru Nakamura. Ang tinira kasi doon ni Prag is Knight c3, na kung saan may pagka-equal talaga eh. Doon napagulo ni Prag yun, nakapa naman ni Nepo yung mga tama tira eventually. Kaya hindi po ginaya ni Hikaru yun. Ang tinira niya Rook e1. Ayaw niya ng palit-palit. So, dinipensahan po yan. Bishop f5. Nag-Queen b3. Ayaw talaga mag-Knight c3, no? Queen d7 lang. Depensa po dito sa may b7. Depensa din sa bishop. Kasi later on, in case na mag-Knight c3, at least pwede mong capturein kasi depensado yung bishop. Ang tinira naman po dito ni Nakamura, c5 lang. Ang bilis nila tumira pareho. Halatang preparado. Tumakbo po yan sa C7. Huwag kayong magtataka. Binibigay. Kasi may discovery check. Kaya ang ginawa niyan, na G3. Para kainin na yung pawn. Na kung saan dito nga po, no, according po sa book, ang kadalasan tinitira, Queen C8. Dinidepensa nito. Yung iba, nag B6. Pero ito pong si Nepomniachtchi, tumira po ng novelty. Nagpawala ng A5. A5 lang. Binibigay lang po yung pawn sa may B7 na hindi tinikman yan. Ang tinira po knight dito. Pero bago ko itira yung knight dito, ano bang mangyayari pag tiniks? Pag tiniks pala yan, may knight A6. Kukulungin yung reyna, ito po yung paparating. Ayan, kahit kainin mo yan, kulong reyna mo. Ngayon, coach, edi itakbo natin. Pag tinakbo mo, may knight b4, hitting the bishop. So, pag pinakain mo yan, takes ka, tapos may mga discovery. Ganyan, no? Pag inatras mo naman yan, atras natin para walang discovery. Knight takes f2, sacrifice, pagka-capture, knight lang dito, ayun. Bawi. Yan ang mangyayari. Nakita nyo po yan, ha. Very important na naiintindihan nyo yan. Kasi, balik po tayo sa tirahan. Ito kasi nangyayari. Nag-knight b dito na yan, eh. Tapos, nag-bishop e6 lang. At pagka-atras po ng bishop e6, tumira po si Hikaru ng queen takes b7. Bakit nag-queen takes b7 bigla? Anong pinagkaiba niyan? Umatras lang yung bishop, bigla na lang kinapture ito. Kasi hindi na po pwede yung tiradang knight a6. Dahil nga tatakbo lang. At pagka knight b4 mo, pwede nang gumalaw yung bishop kahit saan niya gusto. Dahil wala ka naman bishop dito nakasuporta, wala nang knight takes f2 sacrifice, walang knight c2 eh. Yan po ang nangyayari. So sana po naunawaan nyo yan. Kaya nga po si Nepo, grabe naman pala kasi kaya niya binigay yan. Preparado din. Actually, preparado din si Nake. Bilis pa rin tumire. Sabi niya, binigay ko yan hindi para sa knight a6. Binigay ko yan para sa isang brilliance na tira. Knight takes f2 immediately. Pinakain yung kabayo. What? Para saan? Tindi. Pag po kinapture mo yan, bishop takes g3, bagsak ang reyna. Siyempre, pag bumalik ka, edi nakainan ka ng libreng pawn, nabawi yung pawn, medyo alanganin pa yung king side ng white. Ganun mangyayari. Pero alam niya ba, nasina ka? Wow! May brilliance ka. Napakagaling mo naman, Nepo. Bilis mo pa tinira, preparado ka. Hanep. Kasi sina ka,
I don't care, sabi niya. I literally don't care dahil mayroon din akong hinandang brilliancy dito. Grabe, brilliancy yan. Instead kasi nakainin yan, nagpapakain ka pala ng pyesa. Me too. Bishop takes h7. Sinacrifice yung bishop. Ang bilis din tinira, grabe. Ang bilis tinira. Ang bilis tinira yan. No? Guys, teka lang, may nakalimutan ko. Ibalik ko lang, no? Kasi sinacrifice ng bishop. Ang nakakapagtaka kasi dito, coach, di wag natin kainin yung kabayo, kainin natin yung tore. No? Gusto ko lang ipakita sa inyo to, ha? Pag kinapture po yung tore, may knight takes dito. Nakahang ito ngayon. Ngayon, since nakahang ka, tatakbo yung tore. Let's say dito, para atakado, may knight b4. Anong threat ng knight b4? Magna-knight po sa a6, kukulungin yung reyna. Yun ang pinaka-threat niyan. Nakita niyo yon? So, magna-knight a6, kukulungin yung reyna. Ngayon, ibalik po natin dun sa tirahan na. Bakit po napakagandang tira yung bishop h7? Dito nyo mauunawaan yan. Kasi pagka-takes po, kinapture po yung yung tore. So, quality up. Nag-knight h3 yan, nag-king move. Ngayon, coach, balik natin. Bakit hindi po pumunta dito? Anong pinagkaiba? Pagka rook e3 po kasi knight dito, tingnan nyong mabuti yung tore. Walang depensa na hari. Nandito kasi siya. So yung knight, delayed pa yan, hindi makakatalon. Ngayon, may enough time yung reyna na makatakas. Ang sinasuggest nga ito eh. Ayan, no? Kasi ang pangit pag babalik ka para depensahan, para makamove, e3 ka lang daw eh. Pag pumunta ka dito, dito lang. Ayan. So, atakado to, atakado din to. May ganyan pong idea. So, kailangan ko talaga ipakita yan. Yun yung malaking diferensya niya. Balik na tayo doon. Kaya, kailangan ng bishop takes h7 bago mo kainin yung tore sa a8. Ayan, medyo mahaba po. Pasensya na, ano? So, kailangan ko lang explain. Anyway, nag-knight h3 na nga. Nag-king move. Nag-bishop g4. Queen b7. Ayan, tatakas na po yung reyna. Nag-rook e8 na nag-queen lang po sa b3. Umuwi. So, ang ending po, quality up dito. Ang puti, Pero ang engine evaluation, equal lang. Sa kadailanan na, yes, quality up ka. Natutulog naman pyesa mo. Medyo malakas yung mga atake sa king side. So, ang ginawa po dito ni Nepo, rook takes e1, knight takes e1, and then queen e6. At tingnan nyo po yung time. 1 hour and 23 na lang si Nepo. Hikaru Nakamura, this is move 20 na, only spend 5 minutes. Halatadong preparado. At ang bilis tinira lahat. Queen d3 check. Bishop f5, hinarang lang. Queen f1, ang bilis pa rin tinira lahat. At pagka Queen f1, Nepo talaga nag-isip na. At siya po ay tumira ng knight d7. So, after knight d7, finally si Hikaru nag-isip na kahit papano. Siya po ay nag-knight lang po sa f3. Medyo nag-spend na po siya yun ng malaking oras. Ayan, 17 minutes yung ginugol. Nabawasan na. Ibig sabihin, nasa party na po siya na hindi na home preparation, kinakapa niya na. Medyo natagalan po siya dyan kasi parang may night check eh. Tapos pag kinapture mo, may check dito. Pero pag nag-night check po ngayon, tatakbo lang yung king. Tatakbo lang po yan. Pwede po dito, pwede din dito. Anyway, si Nepo, hindi naman yun yung ginawa eh. Siya po ay nag-knight f6 eh. At pagka knight f6, ang engine sinasuggest queen e1, lamang daw po ng konti ang puti. Pero mas pinili ni Hikaru, knight lang po sa may g1 na aalangan talaga siya dyan. Gusto niya pagka-capture takes, okay na ako. Tapos mamaya makadevelop lang to. Makadevelop lang yung mga yan. Winning na. Anyway, si Nepo po, pagka knight g1, hindi kinapture, nag-king move lang eh. Kasi pag kinapture mo, bishop takes, bagsak na eh. Kaya nga po, nag-queen naman po sa may e2. Ito pong si Hikaru, pinapalit. Minagot, nag-knight e4. Ayun. Actually, yan yung tira kanina sa queen e1, best move ng engine, knight e4 eh. Kaya hindi tinitira po ni Hikaru. Anyway, eto na nga po, pagka knight e4, tumira po ng mali si Hikaru. Mali na... Bakit kaya mali? Pag titingnan mo, hindi mo isiping mali eh. Kasi ang best move daw po is kainin mo lang pagka bishop takes, king move lang. Slightly better pa rin po ang puti. Ang tinira niya po kasi a4. Bakit po siya nag-a4? Ayan, nakita niyo yung araw, pupunta yung tore doon. Ang bilis ng development ng tore. Ang goal mo naman talaga, ma-develop yung tore. Pag ilabas mo yan, panalo ka na eh.
Kasi nga, quality up ka eh. No? So, bakit mali yung A4? Napakaganda naman ng idea. Kasi, dito na po, uulan ng brilliancy. Hanep, tingnan nyo ha. So, gusto niya mag-rook A3. Ito pong si Nepo. Magro-rook A3 ka pala. Lamang ka kasi ng pyesa para mag-endgame. O, sige na nga. Ito pa isa. Bishop takes G3. Sinacrifice lang yung bishop. Na talagang unang tingin talaga, guys, nung tinitingnan ko to during their game. Nabaliw na ata si Nepo. Kain lang yan Kain lang yan. Tapos kung targetin mo man itong weakness, daling depensahan eh. May mga ganun. Ewan ko ba bakit tinira yan? Kasi may kasunod pa pala yan. Na brilliance na naman. Hindi na kontento yan sa isang sacrifice lang. Knight F4. Sumakit ang ulo ko. Pinigay na naman yung kabayo. Siyempre, kakainin mo yun. Pag di mo kinain, bagsak reyna mo. Kinain po yan. At pagka-capture, Queen G6 lang. Chumek lang, umayos na. Bakit? Ito po kasi ang nangyayari pagka-check. Tingnan nyo po, mayroon pong ilang square na pwedeng takbuhan. 1, 2, 3, 4. Okay? Unahin na natin yung dito kasi mati agad yan, Queen G3. Hindi na pwede. Pag dito ka naman, checking ka dito, tatakbo ka dito, may mati pa rin na ganun. Or ibibigay yung reyna. Similar din po yan dito, may knight G3, bagsak yung reyna pati king. Kaya only move po niyan, king F1, na kung saan may immediate knight G3. Pagka knight G3, bagsak yung reyna. Pero persado po yan eh. Nag-king move, knight takes E2, knight takes E2, and then bishop G4. So ang ending po, ang kapalit ng reyna, 3 pyesa. Ayan. Pero underdeveloped lahat. At ang bishop G4, ayan na nga, inatake yung kabayo. Pwede po eto, ayan yan mga threat niyan eh. Kaya ang ginawa niyan, nag-rook po sa E3. Anong meron? Pag tumira po ng Queen E3, di ba? Dali, may knight F3. So, may depensa. Ayan. Dadahan-dahanin. Lalamang ang puti dyan. Kaya balik natin sa tirahan. Ang ginawa, bishop takes E2. Pagka bishop takes E2, kinapture po yan. Queen G1. Simple lang Kakainin ito. May threat pa doon. Kaya napilitan, knight B3 para depensado pareho. Kaso, ang problema dyan, naharangan yung tore. Nagkaroon ng Queen G2 check. Tumakbo yung king. Nag-Queen F3. Tumakbo yung king. Chinek lang sa E4 at eto na. Hindi po makatakas King C3. Queen F3. Tumakbo po doon. Queen E4. King E3 at pabalik-balik na lang. Nauwi po sa tabla ang laban. Para sa akin po, napakaganda ng laban na to. Ganun po sila katinding mag-sacrifice, lakas ng loob. Ngayon, marami na naman pong magko-comment yan. Ang dami nagko-comment sa video ko pag tabla yung laban na ina-analyze ko eh. Sasabihin sa akin, OA ko daw, tabla lang, ina-analyze mo pa. Tapos yung title ko, bagong opening. Bagong opening, pero tabla. Yan yung mga taong ignorante, kakatuto lang mag-chess. Kasi ang alam lang nila, ang chess, pag nagkataluhanan, yun yung maganda. Hindi kasi nila alam na ang mga elite player, sobrang accurate niyan. Ang hirap pong makita yung mga tira, pero nakikita nila. Yung baga sa mga tulad po natin na ordinaryong player lang, mamamangha ka talaga. Ngayon, yung mga beginner kasi na nagko-comment na yon, sanay sila sa 10 tira siyam yung blunder eh. Kaya talaga nagkakatalunan eh. Kaya binabash ako ng mga yun eh. Kasi sanay sila sa taluhan lang eh. Dahil sa kanila laro nila lagi, may natatalo kahit gano pa ka-equal yan eh. Anyway, para sa akin po ito talaga yung best game. Opinion yun naman yan eh. Wala na lang bastusan. Kasi grabing bastusin ako eh. Parang uwi mo. Anong mga ginagawa mo? Para sa akin best game to eh. Anong pakialam nyo? Tingnan nyo po yung accuracy nila. Kaya nyo ba to? Ayan 98.2%, 97.9%. Umabot ng move 40, puro sacrifice. Nag-isip sila, kinapanan, ni Nepo, nakita pa yung tamang tira. Para sa akin, best yan. Kung hindi best sa inyo yan, bahala na kayo.
Anyway, ano pa ang standing? Ipakita ko din po yung standing. Ito po yung standing after 7 rounds, first half po ng tournament. So, first round Rubin yan, leading pa rin si Nepo. Naku po, sumusunod si Gukesh. Natalo kasi si Gukesh eh. At katabi niya po dyan si Fabiano Caruana, Pragnananda, and then Hikaru and Bidit. Tapos si Ali Reza pang 7. Nanalo na po kasi ng isa, and ni Jad pang 8 with 2 points. Ayan, so first half na. Ngayon, makakalaban ulit nila yung lahat ng nakalaban nila nung first half, pero magpapalit ng kulay. Tingnan natin ito, medyo exciting part na to. Magkakaalaman na talaga. Magkakaalaman na. Malalaman na natin kung sino yung next challenger. Anyway, muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causa. Maraming salamat po sa inyong suporta hanggang sa muling pagkikita. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Thank you po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.